Kaya sabi niya, ako ang pintuan. Sino man taong pumasok sa akin, siya'y maliligtas. Ito ngayon ang problema mo, Sis Luz. At papasok at lalabas, makakasumpong ng pastulan. Alam mo, paliwanag ni Manalo dyan, Sis Luz? Ano po, Brad Eli? Basahin mo ang kanilang pasyugo. Sige, basahin natin. Ano na namang kapalpakan yan? Lagay natin ang pasugo. Ayan. Pahina 3 ng pasugo, Enero 1964 issue. Kung gayon, taga-Pilipinas, mga Pilipino, ang mga tupa ni Jesus na wala pa sa kulungan noong panahong narito pa si Kristo sa lupa. Ano ang sinabi ni Jesus na kanyang gagawin sa mga tupan niyang ito? Gagawin niyang isang kawan o itatayo niyang isang iglesia. Ngayon, ano ang paliwanag nila diyan sa may kaugnayan sa bagay na yan? Ito naman pasugo noong 1975. Ang sumulat si Eduardo Manalo mismo. Basahin mo. Ito naman po sa page 30 to 31 ng kanilang pasugo, Enero 1975. Ano ba ang ibig sabihin ng papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan? Saan papasok? Dapat mapuna sa Juan 19 na may dalawang pagpasok. Ang unang pagpasok ay sa iglesia. Ang nakapasok na sa iglesia ay papasok uli. Sa Isaiah 38 ay ganito ang ating mababasa. Aking sinabi, sa katanghalian ng aking mga kaarawan ay papasok ako sa mga pintuan ng Siol. Ako'y nabawahan sa nalalabi ng aking mga taon. Saan daw papasok ayon sa Biblia? Sa Siol. Ano ba ang Siol? Sa Bibliang Ingles ay ganito ang isinasaad. I said, in the cutting off of my days, I shall go to the gates of the grave. King James Version. Ang Siol ay ang libingan. Kaya saan papasok? Sa libingan. Pagkatapos ay lalabas. Saan naman lalabas? Sa iglesia ba? Hindi. Kung gayon ay saan? Saan manggagaling iyong mga bibigyan ng buhay na walang hanggan? Sa Juan 5:28 hanggang 29 ay ipinaliwanag sa atin ng ganito. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ang mga pumasok sa libingan o mga nangamatay kay Kristo ay sa libingan lalabas sa pagkabuhay na mag-uli. Tiyakin pa rin natin kung sino itong mga nangabuhay para sa buhay na walang hanggan. Yan ang paliwanag ni Manalo. Yun daw papasok kay Kristo. Tapos may isa pa raw pagpasok. Wala naman dalawang pagpasok ang sinabi doon sa 19 eh. Wala naman dalawang pagpasok doon eh. Ulitin mo nga yung 19. Yung 19 po, ayan. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Ayun. Papasok at lalabas, makakasumpong ng pastulan. Eh kung yung pagpasok na tinutukoy, pagpasok sa libingan, pag nagpasok ka ba sa libingan, makakakuha ka ng pastulan doon. Wala na ron. Napakalaking kagaguhan naman yan, Sis Luz, Eto ngayon. Ulitin natin, Sis Luz, Basahin mo ang 19. Makinig kayong mabuti, mga kapatid. Kumukulog sa apalik. Bakit po, may ibig sabihin yan. Sige, Sis Luz. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan.
Mali pala yung sali na yan, Sis Luz eh. Ano po ang mali dyan? Eh, pag pumasok ka ba kay Kristo, lalabas ka pa? Hindi na po. Ano ba si Kristo? Kaya po, ang lakas ng kulog dito. Salamat sa Diyos! Tanong ko sa iyo, Sis Luz, kung ikaw ay nakapasok kay Kristo, pinahintulutan ka ng Diyos o hindi? Pinahintulutan po. Eh, pinahintulutan ka pumasok, lalabas ka pa? Hindi na po. Ano ba si Kristo? Kumukulog din daw sa New York. Salamat sa Diyos. Ano ba si Kristo, mga kapatid? Di ba siya pintuan ng katwiran? Tama ba, Sis Luz? Tama po. Basahin natin ang 118 at 20, umpisahin mo sa umpisa. 118 at 16. Ang kanan ng Panginoon, Kaya mo na, 19, Sis Luz, 19. 19. Buksan sa akin ang mga pintuan ng katwiran. Aking papasukan. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon. Ito'y siyang pintuan ng Panginoon. Papasukan ng matuwid. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat sinagot mo ako at ikaw ay naging aking kaligtasan. Ang bato na itinakwil ng nangagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Ito ang gawa ng Panginoon, kagila-gilala sa harap ng ating mga mata. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y mga gagalak at ating katutuwaan. Tanungin kita ngayon, Sis Luz, sino ang pintuan ng katwiran? Si Kristo po. Sino yung bato? Si Kristo po. Sino yung araw na ginawa ng Panginoon? Si Kristo po. Yan. Kaya ang tinutukoy dyan sa mga talata na si Kristo. Kung si Kristo ay pintuan ng katwiran, di nakapasok ka ngayon kay Kristo, di nasa katwiran ka na. Diba, Sis Luz? Opo. Palabas ka pa. Hindi po. Ayun. Kaya, tinignan ko ngayon ang pagkakasalin. Walang tamang salin kahit isa. Walang tamang salin. English, Tagalog, kung ano-anong mga salin. Lahat ng salin na nakalagay, papasok at lalabas. Nakakita ko ng isang salin, tama. Alin po yun? Ang Nueva Versión Internacional ng Bibliang Kastila. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. Andiyan ba si Daniel? Ikaw na lang, Sis Luz, kung wala siya dyan sa stage. Eto po. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo será salvo, se moverá con entera libertad y aliará pastos. Ayun, papakita ko sa iyo, kapatid na Lozano, tatagalugin ko. Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa akin, siya'y maliligtas, at papasok at magpapatuloy at makakasumpong ng pastulan. Amen. Alam mo kung ano ang
nakalagay sa Greek original? Ano po? Yung salitang lalabas, hindi lalabas ang kahulugan lang. Nagkamali lang ang nag-translate. Ayun po. Ang salita sa Greek ay exerkomai. Exerkomai, which means to issue. Literally or figuratively, come forth, come out, depart out, or depart off. Escape, get out, go abroad, go away, go forth, out, thence, proceed. Kita mo? Ang isang kahulugan, pumasok at magpatuloy. Pumasok at manatili. Pumasok at lumakad na tuloy. Kaya it should have been translated gaya nung pagkaka-translate sa Spanish version. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que yo soy será salvo. Si moverá con entera libertad y hallará pastos. It should have been translated, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved. He shall go in and continue and find pasture. When you have found Jesus Christ, when you have entered Him, you shall go in or enter, but never go out again. You have to continue. One of the meaning of the Greek word exerskomai is to continue. If you enter the gate, continue walking. Continue to go abroad. Continue to go forth. That is the meaning of the word of the Lord Jesus Christ in that parable. Because if Christ is called in the Bible as the door of righteousness, upon entering the door of righteousness, will it be a notion for any one of us to go out again? No, never. Pag pumasok ka kay Kristo, mananatili ka. Yan ang sinabi niya doon sa mga Hudyo sa 8:31 ng Juan. Basahin natin. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong iyon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Kita mo, pagka pumasok ka pala sa katwiran, sa salita ng Diyos, si Kristo, kailangan manatili ka ron, magpatuloy ka. At habang nagpapatuloy ka, lumalakad sa katwiran, makakasumpong ka ng pastulan. Hindi para lumabas ka. Paglabas mo kay Kristo, walang pastulan doon. Si Kristo ang pagkain ng ating kaluluwa. Siyang larawan nung kung saan tayo makakakita ng pastulan. Nakuha mo, kapatid na Dani. Amen po, kapatid na Elin. Matindi po ito. Salamat po sa Diyos na kung ordinaryo po na talagang hindi ibibigay ng Panginoon, malabong maintindihan po ito. Lalo na nga po, sabi nyo nga, ang mga salin ay halos nagsasabi ng iisa, maliban dun sa salin Kastila na yon. Ang tama pala, ang sino man pumasok sa akin, yung sa sinasabi na ng ating Panginoon doon sa Kapitulo 10 at 9, papasok, hindi pala lalabas. Dahil nalilitaw nga po, bakit nakapasok ka na, lalabas ka pa, samantalang ang pintuan mismo, sinabi sa pambungad na salita, ang Kristo. Kung ang Panginoong Kristo ang napasok na natin, bakit naman tayo lalabas pa? At kung kailan ka naman lumabas, doon ka makakasumpong ng pastulan. Ang tama po pala, na sinusuhayan po ng salita ng Panginoon doon sa 31 ng Kapitulo 8, yun nga, magpapatuloy, mananatili,
ayun nga po ang tama talaga pong saktong-sakto po. Salamat po sa Diyos at naipaunawa po ito ninyo sa amin bilang pagpapaunawa naman po dito sa inyo. Mali, hindi ko naipaunawa sa inyo. Pinaunawa nga sa akin ng Diyos eh. Paano ako magpapaunawa sa inyo? Ang Diyos ang nagpapaunawa niya. Tagal ko lang binabasa yan eh. Ngayon ko lang naintindihan yan eh. Mga kapatid na, nung kamakailan, sabi ko, talagang ang Diyos eh, laging may kaloob sa iglesia ng Diyos eh. Paano mo sasabihin, galing sa tao yan, ang paliwanag ng tao'y mali. Biro mo, papasok ka kay Kristo, tapos lalabas ka sa libingan. Ano ba yun? Mali. Kaya kaninang pinag-uusapan natin na nagkakatuwa mga kapatid, nagkukumikidlat sa langit eh. Kumpirmasyon ng Diyos yan eh. Yung kumukulog eh, no? Tapos kumulog din sa New York, kumulog din doon sa Brisbane, sa Australia. Ang daming lugar na nagkukulugan, confirmation ng salita ng Diyos yan sa atin, mga kapatid, na yung talinghagang hindi naintindihan ng mga eskriba at mga pariseo na mga tulis at magnanakaw, ipinaunawa ng Diyos sa atin sa araw na ito, mga kapatid. Naintindihan mo, kapatid na Roland? Kapag kinikilabutan po kasi ako nung habang nakikinig po sa inyong pangangaral, parang sa dama ko po, pati po anghel ay nagkakatuwa po sa pinakikinggan nila. Parang ganun po yung pakiramdam ko kasama po yung mga anghel na nagkakatuwa. Dahil sa tagal na panahon po na binabasa nga po ng mga tao yan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yung famous po na verse na sa Juan 1:1 po, akala po talaga namin noon ang kinakausap po ni Kristo, yung mga alagad. Pero itataas mo lang po ang basa, hindi po pala sila, kundi yung mga dinatnan ni Kristo ng mga nagpastor, umakay sa Israel, na hindi naman binigyan ng permiso ng Diyos na umakay o magpastor dahil hindi naman sila kailanman pinagbuksan ng pinto eh. Dahil ang bantay pinto po para makapasok ka sa kulungan ng Israel ay ang Ama. Pero si Kristo po, wala pa nga siya eh. Hindi pa siya nagkakatawang tao. Meron ng hula po na nakalaan sa kanya na siya po talaga yung isinugo ng Ama. Sabi niya, hindi ako isinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa Israel. Kaya po, wala pa si Kristo, nakahanda na siya, itinilaga na siya, yung kanyang pagpasok sa pintuan ng kulungan, legal na legal po, kapatid na Eli, maski yung mga magulang niya, yung pinagdaanan niya, kung naisip ko po, physically and spiritually, hindi mo masasabing dumaan siya sa ibang daan, kapatid na Eli. Napakaganda pong mahaba po eh. Talagang siya po yung umakay sa Israel. Ngayon, yung pong sinasabi niya na pumasok sa umakyat sa ibang daan, yun yung mga dinatnan niya po. Pero kung itutuloy niyo po yung basa, yan po pala talinghaga, kapatid na Eli, hindi basta lang sinasabi ni Kristo na may pintuan ng kulungan ng tupa, may pintuan ng tupa, ang sino man pumasok sa akin, papasok at lalabas, makakasumpong ng pastulan, talagang yan pong talinghaga, may lamang palaging hiwaga po yan. At binuksan, bubukhin ko ang aking mga salita sa talinghaga, at sasaysayin niya yung natago na bagay, buhat ng itatagang sanlibutan. Ako po naniniwala, kapatid na Eli, kayo po yung pinagpahayagan ng Diyos para masaysay po itong maraming bagay na natatago. Pero hindi ho kasalanan eh, kundi mga hiwaga, mga talinghaga, yung hindi naintindihan mula pa nung una, buhat ng itatagang sanlibutan,
pero nasaysay po, nahayag. Dahil doon sa ilaw na nalagay sa iglesia bilang kandelero, sa pangunguna niyo po, kapatid na Eli, sa pagkasangkapan sa inyo, nagliliwanag po sa bahay, kapatid na Eli, gumuguhit po yung paliwanag niyo. Kaya naniniwala po ako, kapatid na Eli, yung pong sinabi ni Kristo na ako ang pintuan ng tupa, hindi po talaga pareho yun sa pintuan ng kulungan ng tupa. Kundi yung pintuan ng kulungan ng tupa, nandun na po nakakulong ang mga Israelita. Nang isinugo si Kristo ng Diyos Ama, ang misyon niya po, ang ministeryo niya, nag-umpisa sa bautismo hanggang sa tanggapin siya sa itaas. At nangyari po yun, ang misyon niya ginawa niya, inilabas niya po ang mga Israelita sa kulungan. Inalis niya ang mga Israelita sa palatuntunan ni Moises, sa mga palatuntunan ng laman, inilabas niya po doon sa kulungan ng tupa, kundi inilabas niya para ito namang mga tupang hindi sa kulungan, yun nga po yung mga hentil, dalhin din para magsama. Dito po, ang mga tupa na hindi sa kulungan at ang mga tupang dinatnan niya sa kulungan ng Israel ay pagsamahin para i-present po sa kanilang dalawa ang panibagong pintuan nila. Pintuan ng mga tupa na yun po ang ating Panginoong Hesukristo. Na pagka pumasok ka doon sa pintuan na yun na si Kristo, napakaganda po ng logic nyo. Ako man po, pagka nakapasok na po ako kay Kristo, hindi na po ako lalabas, kapatid na Eli, dahil alam ko po, sa kalooban ko, nakasumpong po ako ng kapahingahan mula pa ng una na marinig ko po ang aral sa inyo. Hindi pa po si Kristo na siyang papastor sa atin, pero naniniwala po ako na kinasangkapan kayo ng Diyos para itong pintuan ng mga tupa ay mapasok po namin. Kaya po, salamat sa Diyos, kapatid na Eli. Marami pa po, pero overwhelming po ako at naramdaman ko po, kapatid na Eli, itong itinetext niyo po. Maraming salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na hindi masayod, kapatid na Eli. Overwhelming, paano mo nakuha yan? Opo, awa ng Diyos, kapatid na Eli, talagang sabay na sabay po sa aming pagdiriwang po ng kaarawan ito na mula nang kami mabautisman, kapatid na Eli. Puro bago po ito, ang sarap po sa pakiramdam mula pa po kanina nang si kapatid na Daniel ay nagpapaliwanag po nito, kapatid na Eli, kasi pati po yung dugtungan ng Kapitulo 9 at Kapitulo 10 ng Juan, bagong-bago po ito, kapatid na Eli, dahil ako man po aminado doon sa 10:1 po, sa tuwing madadaanan po natin yan, ang naging impresyon ko po, parang tayo po ang pinagsasabihan dahil sabi po ng Panginoong Hesukristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Automatically, nakikisali na po ako sa pakiramdam ko na kasali po ako, kasali po tayo, kasama tayo sa pinagsasabihan dito ng Panginoong Hesukristo. Mali po pala. Mali. Kasi nga, sa problemang ginawa nitong mga nagputol-putol, naglagay ng mga verses at saka ng mga kabanata o chapters ng Biblia, yan na po ang naging resulta. Ano po ito? Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli. Isa po ito sa pagbibigay po sa iyo ng Diyos na walang kahirap-hirap. Naniniwala po kami, kapatid na Eli, pag talagang ibinibigay ng Diyos, walang hirap. Ang bilis po Ayan na po agad. Dahil mula po pala sa doon sa talatang 40, mga Parisiyo pala ang kausap niya, mga Parisiyo ang pinagsasabihan niya, mga Parisiyo pala ang tinutukoy niya, hanggang dito po sa pagdating po sa 10:1, nito pong Juan. Ngayon, yun na nga po, mali pong makisali po tayo dito dahil ang pinagsasabihan niya dito na mga guilty talaga dito, itong mga Parisiyo noon sa Israel, mga eskriba noon na walang karapatan sa nabigay ng Diyos para sila magpastor noon sa mga Israelita. Ang may karapatan ang ating Panginoong Hesukristo dahil pumasok siya sa pamamagitan po ng katwiran. Ang ganda po ng punto po na yon, kapatid na Eli, na yung pintuan, dalawa.
Ako po, nung binitawan po ni kapatid na Daniel, isa pong bitin na naman po sa akin kanina yon. Talagang bitin ako. Pero awa ng Diyos, ngayon, solve na solve. Salamat po sa Diyos. Napakaliwanag po sa amin ito, kapatid na Eli. Ang pintuan ng kulungan ng mga tupa na pinasok ng Panginoong Hesukristo, pintuan ng mga Israelita. Dahil ang kulungan noon na tinutukoy niya ay ang Israel. Nandoon ang mga Israelita nakakulong doon dahil nga ang kanilang sinusunod kautusan o mga batas na ipinatutupad ni Moises. Yun ang pinasok ng Panginoong Hesukristo. Siya lang ang otorisadong pumasok doon sa pintuan na yon para makapasok siya sa kulungan. Kaya siya lang talagang otorisado, siya ang binigyan ng Diyos ng karapatan para mapasok yon. Ang karapatan, katwiran, ang katunayan, lahat ng hula para sa kanya, para mapasok niyang Israel, talagang nakaukol po sa kanya dahil nga kagaya noong mismong pronouncement ng Panginoong Hesus, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Siya po talagang may karapatang pumunta sa Israel. Kaya yung mga iba, yung mga eskriba, mga parisiyo, mga tulisan at magnanakaw, iba ang sadya po nila eh. Ang Panginoong Hesukristo ang may karapatang pumasok. Siya ang nakapasok sa pintuan at siya naman talagang inilagay ng Diyos na dapat pumasok doon kasi kailangan mailabas po pala niya ang mga Israelita, ang mga tupa na naroroon sa kulungan po na yun, yung nakakulong sa Israel. Nung mailabas na niya, ang ganda po ng setup eh. Nung mailabas na niya yung mga tupa na talagang siya ang may karapatan kasi wala namang ibang pakikinggan yung mga tupa. Actually, talagang siya lang ang may karapatang maglabas dahil sa kanya nakinig ang mga tupa. Nailabas naman po niya. Nung mailabas po niya yung mga tupa mula sa kulungan Israel, may panibagong pintuan na inintroduce o ipinakilala ang Panginoong Hesukristo. Siya na po yung pintuan na yon na papasukan o pinasukan ng mga inalis niya po doon sa kulungang Israel. Na doon naman, sa pintuan na yon ang Panginoong Hesukristo, once na nakapasok ka doon, ba't ka pa po lalabas? Kaya ito po palang nasa 19, talaloko ang mga iglesia ni Mana, napakamaling pakahulugan, papasok daw at lalabas, dalawang mali po talaga kapatid na Eli. Alam mo, kung pwede lang ako magtatatalon ako nung binibigay ng Diyos yan eh. Kung pwede lang ako magtatalon, magsisigaw, baka lang sabihin mo ang kasambahay ko, naloloko na ako. Masama naman yun. Pero, ganda nun, ano? Pumasok siya sa Israel sa magitan ng pintuan ng Israel, yung katwiran ng Israel. Kaya siya, nagpatuli siya. Kaya nakapasok siya doon sa Israelita, sa talagang lehitimong Israel eh. Nagpatuloy siya na ikawalong araw, tapos sumunod siya sa mga ng Israel, nagpupunta sila sa Jerusalem para magdiwang ng pesta ng tinapay na walang libadura, ng Pasko, etc. Nung dumating na yung panahon, nagpabautismo siya kay Juan, nangaral na siya. Yun ang pagkapasok niya sa Israel, sa pamamagitan ng katwiran ng Israel. Yun ang pintuan ng kulungan. Ang layo naman pala niya, kaya siya papasok, ilalabas na pala yung mga tupa dahil hindi na pwedeng dun maligtas dun sa kulungan na yun. Dapat ilabas na niya. Nung mailabas niya, meron siyang ibang pintuang ini-introduce na papasukan. Islos, Opo, Brad Eric. pakinggan nga natin ang isang dating iglesia ni Manalo kung ano masasabi niya. Sige po, Brad Cesar. Bigyan natin ng pagkakataon. Ano po masasabi niyo dito sa inyong narinig ngayon at tinuro ni kapatid na Eli at yung dati ninyong paniniwalang nasa pasugo na papasok sa Iglesia ni Cristo, lalabas sa libingan? Unang-una po, Sis Luz, happy pasalamat po sa lahat. Happy pasalamat po, Brother Eli. Sulit na sulit po yung pagsusumikap ko na makarating dito. Kasi Biyernes pa po ng madaling araw, nandito na ako. Maraming beses na sa lokal lang ako, dahil sinusumpo ako lagi ng high blood, pag nagtatawag si Brother Eli, nandun lang. Ngayon, sumabay ako sa bautismo, dahil may bautismo kami. Sa lokal, sumabay kami, kasama ko nga po lahat itong mga may bisita rin po kaming kasama. Pero pagdating nga po rito, dati, pag nakakarinig po ako ng ganyan, talagang sumisigaw po ako ngayon, nagpipigil po ako, baka biglang tumas na naman yung BP ko.
Kanina nga po, nung nagtuturo si Brad Daniel, sabi ko, iba ito. Tapos nung pagdating doon sa pintuan na yan, pintuan ng kulungan. Talagang malabo ho sa akin yung mga ano niyan eh. Ang sa amin lang nun yung 19 ng Juan. Pero ngayon, ganun pala yung purpose ng talinghaga. Pero ang hiwaga po ni Kristo, ang hiwaga po sa amin ay si Kristo rin. May hiwaga rin. Parang paniwala rin lang, binabasa rin po kasi sa amin yung hiwaga sa loob, sa labas, puro mga talinghaga. Ayun pala, is the other way around. Ngayon, ang ano ko po doon, sa pintuan na yun, ganun po pala yung purpose ng ating Panginoong Jesucristo. Siya pala, yung pumasok doon sa pintuan na yun po ang Israel. At kinuha niya yung mga tupa niya doon para ilabas. At paglabas niya naman pala ngayon, kaya pala meron naman ngayon doon sa 19 na sinasabi na ako ang pintuan. Inilabas niya muna doon sa pintuan pintuan ng kulungan na yun ang Israel. Para isama niya ngayon sa binabanggit ngayon doon sa 16 na meron ako ibang mga tupa hindi sa kulungan ito. Pinagsama niya po pala yung doon. Nagkaroon po ngayon ng distinction. Yung pinto, sinabi niya, ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. At yung pintuan na yun ang Israel, yun pala, inalis niya yung mga tao doon ng Diyos para isama dito. Ngayon, pagdating naman po doon sa Juan 19, ako ang pintuan, lagi po yan sa INC. Ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Pero doon sa at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Brad Eli, yung sinasabi ni Eduardo Manalo, talagang sabi nga binabagin niya may dalawang pagpasok Kasi ang dalawang pagpasok, ang sinumang taong pumasok sa akin, isang pagpasok daw yun ay siya'y maliligtas. At papasok at lalabas, pumasok daw ulit. Pero wala naman ng explanation kung saan ulit papasok yun At yun nga, sinabi niya na, papasok sa libingan. Tapos ngayon, lalabas ulit, doon sa libingan din. Makakasumpong ng pastulan. Ang gulo, Bradley, talagang sa totoo lang, hindi ko rin maintindihan yun. Pero okay na, dahil talagang nandun, inaaral sa amin Pero dito, nung binanggit po ninyo yung mali ang translation, biglang gumanon yung dibdib ko. Kasi naalala ko yung 68-18 po ba yun, bilabanggit ni Sis Luz, na tumanggap siya, yung pala ay nagbigay. Tapos yun pong isa pang translation ng Biblia na ang Diyos ay mapanampalatayahin. Pistos pala yun. Yung pala ang Diyos ay tapat. Sabi ko, iba talaga pagkasugo ng Diyos ang nagtuturo. Kasi sa totoo lang, hindi ko po may paliwanag, Bradley, pero hindi ko maubos may isip kung paano sa kapal ng Biblia kung hindi ka binigyan ng Panginoong Diyos ng karapatan, hindi mo malalaman yung translation na yan ay mali. Kahit anong gawin mo, hindi mo makukuha dahil yan ay kaloob ng Diyos yan. Kaya Brad Eli, kahit na sabi nga ni Brad Army, nagpapasalamat po ako ng marami dahil 64 na rin po ako ngayon. Pero pag nakakarinig po ako ng ganitong karunungan, talagang nagwiwis pa ako na sana humaba pa yung dahil marami pa akong gustong marinig. Kaya nga, pagdating dito naman sa 19 na ito, Brad Eli, nagkaroon ng confirmation sa akin yung sinabi niya dun sa mali ang translation. Hindi dapat na papasok at lalabas. Paano ka naman? Paano ka makakasumpong? Nasa loob ka na kay Kristi, lalabas ka pa. Narinig ko na yata yung minsan yung topic na yung sinabi na makakasumpong din sa labas, na yung pag may debate, gano'n. Pero dito po, Brad Eli, pagbanggit nyo ng gano'n tapos kumulog, ito na mismo ang ibig sabihin ng Juan 19, at papasok at magpapatuloy
at makakasumpong ng pastulan. Ito, Brother Eli, nakasumpong kami ng pastulan. Itong hiwaga hiwaga nitong talinghaga na ito na binigyan nyo sa amin, itong pagkakabigyan ninyo nitong salin na ito, hindi po ba mga kapatid, na pumasok tayo, ito yung pastulan, nakakain na naman tayo ng napakasarap na katotohanan na ibinigay ng Diyos sa ating mahal na mga ngaral. Makakapagpatuloy tayo, makakasupong tayo ng pastulan. Salamat sa Diyos. Salamat po ng marami sa Diyos dahil hindi po talaga natin masusumpong ito. Hindi po natin masusumpungan sa iba. Lalong-lalo na po sa Iglesia ni Eduardo.